Okay, pag-usapan po natin PCOS. Ang daming mga kababaihan may PCOS up to 10%. Dumadami may PCOS. Kaya polycystic ovary syndrome sa kababaihan age 15 to age 44, meron pong PCOS. So, anong mga pagkain dapat kainin? Ano dapat iwasan? Paano papayat kung may PCOS? Tsaka natural na gamutan, tuturo natin. So, sa PCOS, nagkakaroon ng mga cysts sa ovary. Pag ginawa ng ultrasound, nagkakacyst siya. At dahil dito, tumataas yung testosterone level. Dapat kasi pag babae, mataas ang estrogen, mababa ang testosterone. Sa PCOS, nagbabaliktad. Testosterone ang dumadami. Dahil dito, maraming male hormone, mas may pamamaga sa katawan, pwede ito namamana, pwedeng umabot sa diabetes, heart disease, at iba pa. Dahil nga mataas yung testosterone, nagkakaroon ng maraming buhok sa katawan, sa kamay, sa paa, dito parang nagkakaroon ng balbas, hirsutism, sumasakit ang puson, irregular yung menses, merong hindi nabubuntis, infertility, mas pagod, mas maraming pimples, at nagiging mas overweight. Hindi rin malinaw dahil ba overweight kaya nagkaka-PCOS o baka dahil sa PCOS kaya nagiging overweight, kaya nahihirapan mag-diet. So hindi pa rin clear yon. Pero either way, pag pumayat ng mga 5%, mababawasan yung mga sintomas. So diet is very important, and pag nababa mo yung diet, gaganda body weight, gaganda ang blood sugar. Kasi almost 50% ng may PCOS, prone sila magkaroon ng diabetes in the future. Bago umabot ng 40 years old, pag hindi iningatan yung PCOS, pwede mag pre-diabetes, mild diabetes, or diabetes. Anong best diet? Wala talagang best diet for PCOS, pero meron tayo 3 diet na maganda na pwede gamitin sa PCOS. Okay? Ang unang diet na maganda, low glycemic low GI diet, ito yung pang-diabetes diet. Ibig sabihin, yung pagkaing mababa sa glycemic index, hindi nagpapataas ng blood sugar, mabagal magpataas ng blood sugar. Ano ba to? Naturo ko na sa inyo to, di ba? Yung mga mabagal magpataas, lahat ng sari-saring gulay, parang low talaga yon. Okay, mga gulay. Sa prutas, ano lang, mga apple, peras, suha, yun lang mababang glycemic index. Moderate na itong saging pa konti-konti. Yung mga high glycemic index na prutas, yun ang iiwasan. Mga grapes, raisin, pakwan, melon, medyo mataas yun. Okay, so ito lang mabababa. Whole grain, brown rice, wheat bread, munggo, pwede, basta gulay, mababa glycemic index yan, parang 25 lang. Kahit mga mani, mani na walang asin, walang mantika, mababa din yan. Fruits and vegetables, pwede. Yung fruits na nabanggit ko lang. Pangalawa, pwede rin gamitin ng PCOS yung anti-inflammatory diet. Kasi nga nagkakaroon ng inflammation. Actually, itong diet, hindi lang pang PCOS, pang lupus, pang mga autoimmune disease, pwede rin to. Pang heart disease, pwede rin to. Pang high blood sugar, ayan o, maganda. So, anti-inflammatory, ibig sabihin, iwas ka sa pagkain nakaka-inflame. Mga fast foods, mantika, fried chicken, hamburger, french fries, puro mantika, puro processed foods. Ayun talaga nakaka-inflame. Ito, pabaliktad, mga strawberries, broccoli, oily fish, salmon, tuna, mackerel, pwede bangus, leafy green, extra virgin, olive oil, pwede po ito. Anti-inflammatory siya. Halos may pagkakahawig. Pangatlong sikat na diet, itong DASH diet. Dietary Approach to Stop Hypertension. Ito proven to. Napatunayan na to. Pang high blood, pang sakit sa puso, talagang bababa high blood mo dito. Kung maganda sa high blood, pwede rin pang PCOS. Na ginamit rin nila itong DASH diet for PCOS, nakita nila mas lumiit yung mga cysts sa ovary. Ayan, o. Mas gumanda yung blood sugar. Basically, ganun din. More isda, manok, gulay, prutas, whole grains, low fat. Puro low fat siya, low fat dairy produce. Kaya sabi ko maganda ang munggo. Safe ang munggo kasi protein siya na
galing sa gulay. Hindi katulad ng baboy at baka, galing sa karne. Sa meat So, mas konti lang kakainin natin. Focus natin, Doc Lisa. Ito yung maganda kainin, di ba? So, kinombine natin yung tatlong diet, yung low glycemic. Kinombine natin yung tatlo, itong low glycemic, anti-inflammatory, itong DASH diet. So, ito yung mga magagandang common sa kanila. Gusto nila unprocessed foods, hindi yung nasa supermarket na parang mga cereal na matatamis na lang or donut na lang. High fiber products, maganda yan. Fatty fish, salmon, tuna, sardines, mackerel. Green leafy, pwede na yung kangkong natin, talbos ng ampalaya. Okay po yun. Dark red fruits, red grapes, strawberry. Pakwan din, pwede naman pa konti-konti. Yan, no? Broccoli, may anti-cancer properties. May sulforaphane yan. Cauliflower. Beans, munggo, pwede. Okay? Safe po yan. Healthy fats, avocado, olive oil, nuts, basta hindi mamantika, hindi maalat. Dark chocolate, pa konti-konti. Kung masyado marami. Lahat ng spices naman, okay Onion, garlic, di ba? Turmeric, luyang dilaw, cinnamon, pwede rin. Tapos, mga iiwasan, nabanggit ko na yung lahat ng fast foods na favorite nyo, tignan nyo na lang, di ba? Lahat ng chips, puro kasi mamantika. At minsan nagagamit reheated oil Hindi rin maganda reheated oil. Yung mantika na prito, tapos gagamitin ulit, prito ng prito, nagiging masangsang yung mantika, may nasisira din doon. Tsaka pag paulit-ulit yung mantika na high heat, delikado. Pwede yung cancer causing. Kaya dapat konti lang mantika o wag na lang magprito. So alam niyo na yung mga babawasan, sugary beverage, soft drinks, iced tea, energy drinks, puro matatamis. Bawas. Processed meat. Natural treatment for PCOS, tinuro ko na sa inyo, weight loss talaga. Bumaba ng 5% ang timbang, mababawasan yung sintomas, baka magbuntis pa, di ba? Nahirapan nga magbuntis sa may PCOS. Diet, maganda, basta magda-diet ka lang and exercise, so gaganda rin. Okay, pati cholesterol, bababa. Limit sugar, caffeine, yan din po. Reduce toxin, high quality sleep. Ito po, pwede ring stress-related Maraming may PCOS, nakikita nila, very stress, umaabot sa depression. Kaya tingnan mo ang tip nila sa PCOS, avoid overcommitment. Huwag masyadong perfectionist sa trabaho. Huwag masyado stress ang sarili. Take time to relax. Reduce stress, get enough sleep, care for mental health, diba? So, social support. Nakita nila, mas stress, mas matindi yung sintomas ng PCOS. Probiotic, merong mga animal studies sa probiotic and PCOS. Pero sa hayop pa lang. Sa tao, konti pa lang yung pag-aaral. Pero para sa akin, gusto nyo mag-probiotic for PCOS, sa akin okay lang Ako kasi, uminom ako paminsan-minsan ng probiotic, mainly for allergy, tsaka yung mga stomach problem, mga makukuluan yan. Pwede rin ang probiotic. Merong probiotic supplement mismo, any brand na gusto nyo. Meron ding mga yogurt na probiotic. Sa mga supplement, inaral nila to laban sa PCOS. May mga review kung ano maganda. Actually, konti lang talaga yung malalaking pag-aaral para dito. Ang pinakamarami ng pag-aaral na nakita sa omega-3 fish oil. Mukhang positive naman na maganda siya sa PCOS. Itong iba, hindi pa ganun ka-sure. Pero wala nang masama. Gusto nyo mag-vitamin D, vitamin B, okay din. Pero fish oil supplement mukhang may tulong din sa PCOS. Okay, tulad yung diet na tinuro natin. More sa breakfast kakain. Ayan. Ito mga iiwasan, pinakita ko na sa inyo. Ito, matatamis, fried, alak, soda. Ito yung mga recommended natin para sa may PCOS. And pag pumunta tayo sa OB-GYN, kung meron kayong sintomas, syempre nagbibigay sila ng gamot. Usually, binibigay nila metformin kung nag-uumpisa ka na magkaroon ng diabetes. Metformin, pampabawas din ng gana ng pagkain. Pero yung iba, weight loss, exercise lang, nakukuha na yun.
Okay? So, kung meron kayo pong problema sa PCOS, pwede natin sundin to mga good foods at mga bad foods na iwasan at pa-check po tayo sa inyong OB-GYN. Saan po nakatulong itong video about PCOS. God bless.